Doon din sa amin, sa Office of the Vice President, sabi nung isang kasamahan namin, Sige, ano sabi? doon sa USEC namin, sabi niya, Sige, USEC, ituloy mo lang yan. ano bang matutulong ko kay Inday Sara? Naaawa na ako sa kanya. Sabi ko, tinanong ako ng USEC, sabi ko, excuse me, hindi ako kawawa. Hindi tayo kawawa sa Office of the Vice President. Dahil Okay, sige, laban mo yan. 3 beses tayo kumakain araw-araw. Kung gusto natin bumili ng leche plan, meron pang leche plan. At ayaw natin ng leche plan, gusto natin ng ice cream, nakakabili tayo ng ice cream. Tanginan to, no? Sabi ko, ito personal ko na experience. Kaibigan ko, 47 years old. Sumakit lang ang likod. Anong sabi ng doktor? It's cancer of the bones, cancer of the lungs, cancer of the pancreas, cancer of the brain, all together. Ito, ano cancer of the common sense. Kung merong cancer si Sara Duterte, meron siyang cancer of the common sense. In one person. Anong sabi ng doktor? 6 months na lang. Yun ang kawawa. Sabi ko, ang dami sa ating mga kababayan. Hindi, actually, no, bobo rin talaga to, no? Kaya kasi sinabing na kawawa. Kasi feeling mo kasi pinagkakaisahan ka. Hindi yung kung paano ka nabuhay, gago din talaga to, no? Di ba? Na nakakaramdam ng gutom dahil hindi na nila mabili ang pagkain sa sobrang mahal ng pagkain. Ang ina talaga, no? 2 beses na lang kumakain sa isang araw. Yun ang kawawa. Sila ang dapat tulungan. Dumadami ang naghihirap sa atin. Kita mo, ayan na naman. Ayan na naman tayo, na-content na natin to Gago na naman to So, madami daw po nanghihirap. Okay. Ayun na naman tayo poverty rate Philippines. Diyos ko na yan. Bumaba po poverty rate na Pilipinas. Gago talaga to meron ba sa trading economics? Sino ko kung meron na? Poverty rate Philippines. Gago talaga to. Ayun na naman, dumadami daw yung mahihirap. Ilang beses ko na content ito. Poverty rate Philippines annual graph. Tingnan natin Okay. So, base dito, ayan, tingnan nyo poverty statistics, So, ang Pilipinas ngayon, mga kababayan, meron po siyang 10.9 poverty rate. So, ibig sabihin nun, okay, 10.9 nakalagay, hanapin natin, baka merong graph dito. Tingnan natin, graph. Punta tayong image. Tingnan nyo, ito. At least makakuha tayo ng idea dito. Okay. So, tingnan nyo dumadami daw po yung mahihirap. Okay. So, nung ito at least you get the point, no? So, ibig sabihin nito, nung 2015, 23.5 yung mahihirap na Pilipino. Okay? So, 23.5 yung mahihirap na Pilipino. Lakayan natin para makuha nyo. Okay. 2015, 23.5. Tapos, nung 2018, bumaba siya, 16.7. Tapos, nung 2021, tumaas ulit, 18.1. So, ngayon mga kababayan, isipin nyo 2021, bago po umalis si Duterte, 18.1 po yung poverty rate po ng Pilipinas. Okay? So, ngayon mga kababayan, ilan na ngayon? 2024. 2024 mga kababayan, ngayon, ito na lang. 2023 pala. Okay. 2023 mga kababayan, the national poverty incidence among families in 2023 was recorded at 10.9. Ayan, Sara Duterte, saksak mo sa baga mo. Saksak mo sa utak mong nilulumot, baka ng ina ka. Ang hirap kasi sa'yo, masyado mong ginagamit yung naghihirap ang mga Pilipino, naghihirap ang mga ang masang Pilipino, ipakitaan mo kami ng graph. Pakitaan mo kami ng data. O ngayon, pinakita ko na kanina, ito, simpleng Google lang ito. O pwede mong idibang ito. O gawa ka ng sarili mong gawa ka ng sarili mong website. O sige. O, ito pinagkuhanan ko dito, PSA. Di ba? 2015, 23% ang naghihirap.
2018, 16%. 2021, 18%. Tapos 2023, mga kababayan, 10.9%. Oh, ano yun, Sarah? Alam mo, tatanga-tanga ka talaga eh. Alam mo, dyan ako naiinis eh. Sa totoo lang, mga kababayan, dyan po ako naiinis sa pinagkakalat po ng mga DDS na naghihirap daw po ang Pilipinas. So, paano nyo nasabi naghihirap ang Pilipinas? Pakita ko pa sa inyo ha. Akala nyo tapos na ako. Hindi pa. So, paano natin masabi naghihirap ang Pilipinas? So, tingnan natin to ha. GDP Philippines. So, Sarah, alam mo ba ibig sabihin ng GDP? Baka hindi mo pa alam. Bobo ka talaga. O, GDP Philippines. O, di ano, punta tayo trading economics. Trading economics. O, trading economics tayo. O, kakapanggigil to. Diyan ako naiinis mga kababayan eh. Yung sinasabi naghihirap ng mga Pilipinas pero hindi naman naghihirap. Tingnan nyo mga kababayan. Kung gaano po umaasenso ang Pilipinas. Well, ang sinasabi ko dito, hindi naman ako kontento dito. Tumataas po yung GDP ng Pilipinas pero kung kukumpara po natin sa ibang bansa, medyo napag-iwanan pa rin po tayo. Pero ang sinasabi natin dito mga kababayan, paano mo masasabi na naghihirap ang Pilipinas kung tumataas po yung GDP natin? Ayan no. Hindi kasi Ma'am Kirkle, nakakainis talaga. Nakakainis naman kasi talaga eh. Diyan talaga ako naiinis eh pag sinabi ng mga leaders na naghihirap ang Pilipinas, naghihirap ang mga Pilipino, dumadami nagugutom. Tapos wala naman sila pinapakitang data. Hindi porket na nagugutom ka, hindi ibig sabihin na nagugutom na ang buong Pilipinas. Baka tamad ka lang talaga. O tingnan nyo to ang GDP ng Pilipinas tumataas. Kahit yung yung GDP per capita natin tumataas din. Oh. So ngayon kung naghihirap ka, ang problema noon nasa sayo na. Kung 2012, tingnan nyo 2012 no, ilan lang GDP natin noong 2012? 2012 GDP ng Pilipinas no, 261 billion lang. 261 US dollars billion lang. Kung kukumpara natin ngayon no, na 437 US dollars na. So ibig sabihin ng mga kababayan, from 2012 hanggang 2023, dumoble po yung yaman ng Pilipinas. So ngayon, kung naghihirap pa rin hanggang ngayon, ang problema nun nasa sayo na. Di ba? Ayan ang actually, ayan ang pinaka-ayoko talaga eh. Ayan ang pinaka-ayoko eh. Naghihirap ang mga Pilipino, naghihirap ang mga tangina nyo. Gago talaga to, no? Pasibuno to si Sarah Mau eh. Di actually to, Ma'am JC Moss, no? To be honest naman, di naman natin kailangan na maging expert tayo sa economics. Ang gawin lang natin, simpleng Google lang naman. Di ba? Sara Duterte, simpleng Google lang naman. O di ba? So ngayon, baka sabihin niyo na naman, ay Takero, tumataas naman kasi yung populasyon ng Pilipinas, kahit tumaas naman yung GDP, tumataas naman yung populasyon ng Pilipinas. Hindi, puntahan natin GDP per capita natin per capita. Per capita kung meron natin kung meron. Meron. GDP per capita Philippines. Ayan tumaas pa rin. Ang taas pa rin 2023, GDP per capita. So, ibig sabihin nito mga kababayan, yung total GDP po ng Pilipinas, i-divide po yan doon po sa populasyon ng Pilipinas mismo. So, pati po GDP per capita natin tumaas. Isipin nyo nung panahon ni Duterte bumabayan kasi naman pandemic naman. Natural yon, okay lang yon. Pero nung si PBBM na po naging presidente, tumaas po yung GDP per capita natin. Nalagpasan na po natin noong 2019. Di ba? So, anong sinasatang na talaga? Bobo talaga to, no? Bobo talaga to eh. Continue nga natin, sige. Dumadami ang nahihirapan makahanap ng regular na trabaho. Ayan na naman tayo. Ayan na naman tayo. Putang ina naman talaga nito eh. Tangina talaga, no? Alam din ako naiinis eh. Pupuntahan naman natin dito, unemployment rate. Putang ina talaga. Unemployment rate, employment. Magpakita ka ng data, buha ka ng ina ka. Unemployment rate, Philippines. Tangina talaga nito, no? Bobo talaga to. Unemployment rate na Philippines, 3.1%. Pupunta natin, trading economics. Ayan
So ito sa loob ng isang taon. So gawin natin 10 years. Hindi natin makuha 10 years. 5 years. Ito, hindi, 10 years na lang. Ang pangit ng graph niya, no? Ayan, no? Tingnan nyo, putang ina. Hindi, pasensya na, no? Ako talaga, napapamura na lang po talaga ako, hindi dahil sa galit ako kay Sara Duterte, napapamura na lang po talaga ako kasi sinungaling. O, tingnan ninyo, Sinasabing nahirapan daw maghanap ng trabaho. 2015, unemployment rate ng Pilipinas, 6.7. Ilan na lang ngayon kay PBBM? 3.1%. O, nung panahon ni Duterte, tumaas yan ng 17% kasi nga po pandemic. So ngayon, nakaka-recover na po tayo. 'Di ba? Nung panahon panahon ni Duterte to bago mag-pandemic, 5.4%. Ngayon po mga kababayan, 3.1% na lang. Nakikita nyo ba yung graph ko? O baka sabihin nyo, binobola ko kayo. Ayan 2019, September, 5.4%. Ngayon mga kababayan, 3.1%. Alam nyo kasi, no? Hindi, at least nakigets niyo yung point natin mga kababayan. 'Di ba? Sinungaling talaga ito. Ako hindi ko 'to gawa-gawa, 'di ba? Hindi ko 'to gawa-gawa, nagpapakita po ako ng data dito. Si Sara Duterte ba nagpakita ba ng data? Hindi. Ayan oh. Ayan oh. Mas bumaba po yung unemployment rate sa Pilipinas kumpara po kay Duterte, kay Digong. Oh. Hindi, ang point nga dito, no, Ma'am Liberty, no, naghirap ang Pilipinas ng panahon ng pandemic. So 17% po yung walang trabaho. Pero ngayon po, 3.1% na lang po yung walang trabaho ngayon. Data ito mga kababayan. Well, kung hindi kayo naniniwala sa data na to, pakitaan niyo ako ng ibang data. Hindi porket na ikaw wala kang trabaho kasi tamad ka, hindi ibig sabihin nun na wala rin pong trabaho ang buong Pilipino. Sige, continue natin. Toong kawawa at kailangan ng tulong natin. Ilang beses sa pag-atake sa akin, paulit-ulit ko sinabi, magtrabaho muna tayo. Because we owe it to our countrymen, because we made promises on stage, in front of everybody, na we will do something for our country. Paulit-ulit yan noong isang taon. Hanggang ngayon, sinasabi ko, Paulit-ulit ka rin. Paulit-ulit kang tanga. magtrabaho muna tayo. Mas maraming nangangailangan ng tulong kaysa mas interesado sa politika. Gago talaga, no? Gago talaga to, no? Sino ba unang namulitika? 'Di ba? Sino ba unang namulitika dito? Ngayon, ang pinapalabas ni Sara Duterte, lahat ng ito ay politika. Sino ba unang namulitika dito? Sino ba yung gumawa ng hakbang na maisog? Sino ba yung gumawa ng disabilization plot dapat laban sa presidente? 'Di ba kayo din? Nakakasira ng ulo 'tong mga kababayan. Alam niyo kung sino na lang pumapalapak dito, mga sira na lang ulo mga kababayan. Sira ulo nito. Baliw na 'to. Dapat dito psycho test. 'Di ba? Sinong unang gumawa ng hakbang ng maisog? Sinong tumawag na adik ang presidente? Sinong may sabi na ang presidente ay nasa PDEA list? 'Di ba kayo? Tapos magrereklamo ka. Lahat ng 'yan. Lahat ng paghihirap ng Pilipinas ay dahil sa politika. Ang na talaga, no?